Hi guys, good morning. Nade, nandito, nandito, nandito ako sa kwarto kasi yung alaga ko dito. Nanonood siya ng nanonood siya ng palabas. Rinig niyo ba yung yung palabas na pinapanood doon sa isang cellphone? Nanonood siya. Ah, good morning pala sa inyo guys. Ah, lang tayo sa usap-usapan na pangpamilya. Pangpamilya tayo ngayon guys, kasi bilang isang ina mahirap yung may mga anak ka na hindi sumusunod sa ating mga patakaran ba, yung ating mga role sa ating mga anak. Hindi sumusunod. Mahirap talaga, mahirap. Alam mo guys, mahirap ngayon ang mga bata. Ibang-iba na talaga ngayon ang mga bata guys, no. Ya, diferensya sa una, different sa before, na yung mga bata na talagang takot sa mga magulang. Kasi nung bata ako, talagang hindi naman ibig sabihin na pero kung kuan ng magulang dati, parang sumusunod din tayo. Pero ngayon ang mga bata, ibang-iba na ngayon ang mga bata. Kasi kahit anong gawin mo sa kanila, yung wala lang, baliwala lang, tumatango lang, yung sasabihin lang, oh sige, oh ma, sabihin mo, anak, huwag kang magkuan. Kasi ako sa aking mga anak, since ang aking anak is lima ang aking mga anak, isang babae at saka 4 na lalaki. Before, yung mga anak ko, pinag-aral ko talaga yan. Kasi before, may negosyo kami before. Kaya lang hindi pinalad sa buhay, nawala. Kasi yung mga mahirap kasi pag may business ka, tapos mga in-law mo, mga mo nandyan sa inyong hindi nag-success ang aming negosyo before. Tapos yung mga anak ko, nag-aral ko lahat yan sila. Nag-aral ko, yung iba nga dyan na may nagka-sponsor yan yung iba dyan nagka-sponsor galing sa England. Tapos wala, kahit na may sponsor pa sila, kung ang mga anak mo talaga hindi gusto mag-aral, hindi gusto mag-aral, tayo lang mga magulang gusto mag-aral, di ba? Kita mga magulang, walang magulang na hindi gusto makapagtapos yung mga anak, kasi yun lang talagang masasabi natin, mapapamana natin sa kanila sa pagtanda natin, kasi wala naman tayong kayamanan na ipapamahagi sa kanila, kundi yung kaalaman lang nila sa pag-aaral. Yun na, nag-aral ko sila, nagkaroon pa sila ng sponsor galing sa England, kasi may yung namin, yung sa simbahan namin before, ay yung mga sponsor doon sa mga bata is mga taga England. Nasali rin ang mga anak ko sa sponsor, yung tatlo, silang 4. Tapos wala, kahit na may sponsor na sila, kahit na sabihin po natin nga hindi talaga sila ng pag-aaral nila. Hanggang high school lang talaga, buti na lang nakapagtapos sila ng high school. Hindi sila talaga mag-aral na high school, hanggang high school lang talaga sila. Kahit na anong gawin mo, wala talaga. Kahit na anong gawin mo sa kanila, wala talaga sila. Hanggang high school lang sila. Tapos yung panganay ko high school din, yung pangalawa ko high school din. Buti na lang nakapagtapos ng high school. Makasabi natin buti na lang nakapagtapos ng high school. Maganda sana kung nakapag-college sila, para kahit papano makapagtrabaho sila, hindi ganong mabigat. Ngayon may trabaho naman sila, pero hindi naman ganong kadakihan ang sweldo. Siyempre lang, yung mga department store lang, minimum naman, pero mas maganda sana yung mas malaki-laki ang sahod, di ba? Tapos ngayon nagkapamilya na yung dalawa kong anak, at 3 pala, yung
dalawa kong lalaki may pamilya na sila. Yung babae ko, di naman natin masasabi yun na pamilya kasi sexual, yung napakasawa niya, na niya. Di, wala na, dalawa na lang sa akin natira. Yun, yung isa kong anak, hindi talaga siya nag-aral kasi before nung pinagbubuntis ko yung pangatlo kong anak, naoperahan ako noon sa tainga ko. Kaya parang late siya pagdating sa pag-aaral, late siya, hindi siya nakapag-aral na siya hanggang grade 1 lang. Hanggang grade 1 lang talaga siya, kahit na anong gawin kong sa kanya, kahit sabihin ko pa na ihatid kita sa school, bigyan kita na malaki ng baon, ayaw talaga niya, hindi talaga siya. Wala kami nagawa kasi ayaw nga niya, hindi, kahit namin doon sa school, hindi naman hindi naman pumapasok, hindi naman pinapasok namin sa kuan pa, tapos hindi naman siya nagsusulat, palagi lang siyang nag-iigib ng tubig doon para papunta ng CR sa school. Walang natututunan ang bata din, wala. Yun, yung bunso ko na lang ngayon ang nag-aaral. Yun na ang ko sa bunso ko. Na siya ngayon, grade 11. Sobrang masasabi mo talaga na sakripisyo talaga ang bilang isang ina sa mga anak. Pero never ko nasabi sa mga anak ko na pagod na ako sa kanila kasi wala naman tayo, hindi naman nila ginusto na ipanganak natin sila. Tayo ang may gusto na ipanganak natin sila, di ba? Kasi wala namang mga anak naghahanap ng magulang. Tayo ang naghahanap ng anak, di ba? Mga magulang. Kaya never ko talaga nasabi sa kanila na pagod na ako sa inyo. Wala, tinis ko na lang yan hanggang ngayon yung bunso ko sobrang hindi naman masasabi mo na sobrang pasaway din kasi kung anong pinagbabawal mo sa kanya, hindi naman, parang hindi lahat na susunod ba. Ngayon nag-aaral siya, grade 12, grade 11 na siya. Tapos yun, yung papa nila, yun ang yung isang araw siya kasi magalit siya kasi yung pagod na daw siya sa mga anak niya dahil sobrang daw mga pasaway yung mga anak niya. Hindi talaga siya marunong magpasensya ng mga anak. Ako naman lahat naman inaano ko naman lahat ng ng mga anak ko kasi wala naman akong tungkulin naman natin bilang isang magulang mag-arukan ng ating mga anak. Kaya hanggang buhay pa ako, kakayanin ko. Yun lang sinasabi ko sa kanila, dapat mag-aral kayo mabuti kasi paano naman pag wala na kami, paano naman kayo magkapamilya. Tingnan mo yung mga kapatid mo ngayon, kahit na may mga trabaho na sila, may mga pamilya na sila, pagdating sa problema, kasali pa rin ang magulang. Paano? Kunti lang ang sahod nila, hindi kasi sa pamilya nila. Pag may mga problema, magulang din, wala pa rin choice, magulang din pupunta. Kaya mahirap talaga pag mga anak na hindi masyadong sumusunod sa magulang. Kaya sa mga anak dyan na sana makinig naman kayo sa mga magulang niyo kasi yun lang ang happiness sa mga magulang na makita yung mga anak nila na kahit papaano sumusunod sa mga pinakaano nila, kasi ang mga magulang naman nagsisikap naman para sa mga anak. Lang talaga, hindi lang talaga awan ko lang, hindi ko naman masasabi na hindi mapalad, pero mapalad ako dahil pasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng anak na limang anak. Mapalad din naman ako, kaya lang minsan nakakapanghina kasi yung mga gusto mong mga sa anak mo hindi na kaya, pero okay lang, wala naman tayo, hindi naman tayo kasi pag gusto natin yung mga anak natin ayaw, wala naman tayo magagawa. Hindi naman tayo pagdating sa pagdesisyon, magdedesisyon tayo mga magulang, pero pag hindi sumusunod ang mga anak natin, wala naman tayo magagawa.
Wala naman tayo magagawa. Hanggang payo lang tayo, hanggang salita lang tayo. Hindi sila sumunod, wala tayong magagawa, di ba mga guys? Kaya yun lang. Yun lang ang maibabahagi ko sa ating mga mama. Mahirap talaga pag mama na Kaya tatrabaho ako bilang isang yaya ng bata para makatapos lang yung anak ko, yun, alagaan ko yan. Magto 2 years na ako dito sa kanila. Para lang ko sa pag-aaral sa aking bunso, para may pagkukunan ako kasi kulang ang kinikita ng asawa ko, kaya naalalayan ko rin. Kaya salamat guys sa inyong palaging pagsuporta sa aking mga video. Sana hindi po kayo magsawa. Sana nandiyan kayo palagi. Thank you guys. God bless.